Bakit mahalaga na alam mo dapat ang mahalaga? Why is it important to know what is important? The answer, because when you know what is important, decisions becomes simple and easy. When you know what is important, decisions become simple and easy. Bakit sumasakit ang ulo mo sa pagpili sa mga bagay-bagay sa iyong buhay? Isang dahilan, hindi mo alam kung ano ang tunay na mahalaga. Amen? Bakit nag-aaway ang mag-asawa? Kasi hindi alam ng lalaki kung ano talagang tunay na mahalaga. Asawa o barkada? Anong mas importante? Anong mas mahalaga? Bakit gulong-gulo pa rin ang isip ng isang bata, isang estudyante? Hindi alam ang mahalaga. Pag-aaral o paglalaro? Games. Anong mahalaga? Anong mas mahalaga? Yung gumaling ka o yung makain mo yung gusto mo? Sinabihan ka na ng doktor, bawal ang matamis, bawal ang maalat, bawal ang maanghang, ang maasim. Dok, patayin nyo na lang ako. Pero bakit nagkasakit in the first place? Ito ay dahil dun sa diet, di po ba? Ano ang problema madalas ng buhay natin? Hindi natin alam ang mahalaga. Kaya napakagulo ng iyong buhay. Kaya sumasakit ang iyong ulo. Kaya naguguluhan ka. Amen? Pero ito din po, kailangan mo din tanungin, ito bang mahalaga para sa akin? Mabuti ba yan? Tama ba yan? Kasi marami din sa atin ang titigas ng ulo. Sinasabi, ito yung mahalaga. Pero kung titignan mo naman, mali yung pinaglalaban nilang mahalaga. Ang tawag natin dyan is a misplaced sense of priority. Di po ba? Merong inuuna yung iba, pero hindi naman tunay na mahalaga at nakakabuti sa kanila. Limbawa po, noong pong panahon ng pandemya ng COVID, natawa ako dito sa nakasabay ko, itong tao, naka-face mask. Pero pagtingin ko, butas yung face mask. Bakit butas? Naririnig ko po sinasabi niya doon sa katabi niya, hindi ako makahinga. Sabi po, no? Kaya binutas daw yung face mask. Para saan pa yung face mask? Di ba niya niloloko yung sarili niya? Ito pa. Butas yung face mask, nilabas yung sigarilyo. Nanigarilyo, sinindihan yung sigarilyo. Ayun naman pala. Kaya binutas yung face mask. Bakit hindi talaga makakahinga? Sino may kasalanan? Yung face mask? Yung sigarilyo. Yung usok na pinapasok doon sa kanyang baga. Di po ba? Pero pagsasabihan mo yung nagbebisyo, aba, ikaw pa yung mali. Papagalitan ka pa. Mag-iinit yung ulo, magagalit sila. At palagi meron dahilan bakit nagbibisyo. Di po ba? Kasi pag hindi daw nanigarilyo, mahihilo. Pag hindi daw nanigarilyo, hindi daw makakatulog. Pag hindi nanigarilyo, agad mamamatay. Merong priority, merong mahalaga sa buhay. Pero ang tanong, yun ba yung tama? Yun ba yung mabuti? Tandaan niyo po ito. Pag tama yung mahalaga sa buhay mo, babasbasan ka ng Diyos. Palagi kang pagpapalain ng Diyos. When your priorities are right, you will be blessed in your life. Pero ano yung nagiging problema din? Bakit nagiging magulo ang ating prioridad sa buhay? Ito ay dahil sa presensya ng masama. That is what the evil one do to us. It confuses us. It clouds your decision. Sinisira yung iyong pagpili. Ginagawang malabo ang iyong paningin para hindi mo piliin ang Diyos. Para hindi mo makita ang Panginoon. Tingnan niyo po dito sa ating kwento, napakaganda Ang ating Panginoon, siya na nga yung nagkawang-gawa. Siya na nga yung tumulong na paalis yung masamang espiritu doon sa dalawa na sinaniban. Yung problema kasi, itong mga masamang espiritu nakiusap sa kanya na lumipat sila doon sa mga baboy. Pinayagan naman sila ng Panginoon.
umalis. Yung masamang espiritu, ang sinaniban naman yung mga baboy. Pero siguro yung mga baboy, hindi po nila nakayanan, yung mga masamang espiritu, nagpakamatay, nagpahulog dun sa dagat, nalunod. Nabalitaan ng mga tao, yung mga may-ari dun po sa mga baboy. Galit na galit sa ating Panginoon. Pinapaalis yung ating Panginoon. Tignan niyo po, bakit pinapaalis ang Panginoon kahit na meron na siyang nagawang mabuti at maganda? Nasira yung business nila eh. Di po ba? Kabuhayan nila yung mga baboy. Anong nangyari? Wala silang tubo. Wala na silang pagkakakitaan. Dahil sa Panginoon. Dahil doon sa ginawa ng ating Panginoon ni Jesus. Pero kung alam lang nila na mas mahalaga na sumunod sa ating Panginoon, ano ang tinuturo ni Jesus? Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Pero hindi nila nakita yun. Hindi nila naunawaan yun. Bakit? Kasi ang mahalaga sa kanila yung pera. Ang mahalaga sa kanila yung trabaho. Di po ba? A misplaced sense of priority. Pero tandaan nyo, unahin mo, piliin mo, gawin mong pinakamahalaga ang Diyos sa buhay mo. Papabayaan ka ba niya? Hindi. Napakaganda nga na narinig din natin sa unang pagbasa. Umiiyak daw itong si Hagar dahil tinaboy siya, pinaalis siya doon sa bahay ni Abraham. Kabit lang eh. Pero tingnan nyo naman po, dahil nagdasal siya, dahil nananalig siya sa Diyos, narinig siya ng Diyos, at hindi siya pinabayaan, pati din yung kanyang anak. Gumawa ang Panginoon para mabuhay sila. Maliligaw ka sa buhay. Mas mahihirapan ka na mabuhay kung inuhuli mong pinipili Diyos. Ano ba yung priority mo sa buhay? Ano ba yung para sa tingin mo mahalaga? Natanong mo na ba sa sarili mo yan? Yan ba ay tunay na mahalaga? Yan ba ay tama? Yan ba ay nakakabuti sa iyo? Dahil mababasa niyo po sa Proverbs, napakaganda. If you offer to God your first fruits, meaning if you prioritize the Lord, ano daw po ang magiging epekto? The Lord will fill your barns with overflowing fruits. Apaw ang pagpapala sa buhay mo kung uunahin at uunahin mo ang Diyos. Kung ang pinakamahalaga sa buhay mo ay ang Panginoon. Kaya nga po, alam nyo, isang magandang dasal, pagkagising natin, ito. Agad tanong nyo na sa Diyos, Panginoon, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? What do you want me to do for you today? Ganyan po ba kayo nagdadasal? Nadasal nyo na po ba yan? O baka pagkagising mo, agad kang nagrereklamo sa Diyos. Hindi ka mawawala. Hindi ka magkakamali. And I tell you, pupunuin at pupunuin ka na napakaraming grasya at pagpapala ng Diyos kung uunahin mo siya. Kung ang pinakamahalaga sa iyong buhay ay ang Diyos. Tandaan mo, kung alam mo ang tunay na mahalaga, magiging madali ang buhay. At kung tama lang ang mahalaga sa iyong buhay, palagi kang pagpapalain ng Diyos. Ano po sa tingin niyo ang pinaka-the best drugstore sa buong mundo? Ano ang pinakamagandang pharmacy kung saan ka pwedeng bumili ng gamot at gumaling? Mercury, Watson, o Generica dahil mura? Saan po kayo bumibili ng gamot? Mabibigla po kayo dahil ang pinaka-the best, pinakamagandang drugstore o pharmacy, libre po binibigay ang gamot. At wala po yan sa labas. Nasa loob na natin. Nasaan po sa katawan natin? Nasa utak mo. Ang isip mo. Dahil pag may nararamdaman po tayong masama o pag may sakit tayo, ang isip po natin naglalabas ng kemikal
para pagalingin ang ating katawan, para bumuti ang ating karamdaman. Halimbawa na lang po, isang gamot po sa kanser ngayon, tinatawag po nilang interleukin 2. Napakamahal po. Dahil yung buong session, kung bibiliin nyo po, umaabot po sa pera natin 300 to 400,000. Pero nakita po ng mga doktor, ang utak pala ng tao nagproproduce po ng interleukin 2. Kailan? Pag matapang ka. Pag lumalakas ang loob mo, lumalabas po yung chemical na yon at kaya niyang pagilingin ano man yung cancer cell sa katawan mo. Pero tingnan niyo po yung artificial na gamot na yon, binebenta nila, napakamahal. Hindi mo na kailangan bumili nun. Anong kailangan mo lang gawin? Kailangan mo lang lakasan ang iyong loob. Kailangan mo lang dagdagan ang tapang mo. Gagaling ka sa sakit mo. Bakit meron mga iba lalong nagiging malubha ang cancer nila? Ano po yung nararamdaman nila? Natatakot. Pag takot ka, nai-stress ka, lalo kang manghihina, lalo kang magkakasakit. Amen? Yung mga depressed, ano po yung binibigay na gamot ng mga psychiatrist sa kanila? Para makatulog sila, para po ma-relax sila, Valium. Yan po artificial, gawa ng tao, chemical. May side effect po yan. Pero alam niyo po ba, pag masaya ka, merong nilalabas na chemical, ang utak mo, ang isip mo, endorphins. Yan yung nag-i-improve ng mood mo. Kaya nga, minsan parang napakagaan ng iyong nararamdaman. Pansinin niyo po, pag ngumingiti ka, pag tumatawa ka, pag masaya ka, hindi mo na kailangan uminom ng Valium. Ang kailangan mo lang gawin, subukan niyo po, ngumiti ka. Magbasa ka ng joke, manood ka ng comedy, humalaka ka, tumawa ka. Mag-iiba yung mood mo, mag-iiba yung mararamdaman mo. Hindi po ba natin ito papasalamatan sa Diyos? Nang mabuting balita, nasa atin na binigyan niya tayo ng kakayahan na pagalingin ang ating sarili, palakasin ang ating sarili. Tingnan niyo po, dito po sa ating ebanghelyo, inutusan ng ating Panginoon yung paralitiko, yung tao na nakahiga, ang tagal na po niya, nanigas na ang kanyang katawan. Anong sinabi niya sa kanya? Tumayo ka, tumindig ka. Doon sa nangyari sa isip niya, nakinig siya sa ating Panginoon. Siya mismo, gumaling siya. Di po ba? Di naman siya pinainom ng pills. Hindi man siya hinawakan ng ating Panginoon. Bago po noon, sinabihan pa nga siya ng ating Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Nakita ng Panginoon, ano ang problema? Bakit nanigas ang taong ito? Bakit na-paralyze siya? Ito ay dahil sa nangyayari sa kanyang isip. Puno siya ng takot. Ano ang turo ni San Pablo? Nakasulat that we should be transformed by the renewal of our minds. Sabi niya, magbabago ang iyong buhay, magbabago ang iyong nararamdaman, magbabago ang iyong karanasan kung uumpisahan mo yan sa pagbabago ng iyong isip. Tanungin niyo po ang inyong sarili. Ano ba ang tumatakbo sa inyong isip? Dahil diyan nagdidepende ang iyong nararamdaman. Your thoughts becomes your feelings, and your feelings is your experience in life. If you have good thoughts, then you have good feelings. And if you have a good feeling, you will have a good experience. Sigurado, meron mga iba sa inyo, sasabihan ako, Father, madaling sabihin, mahirap gawin. Hindi po ba? Pero sa totoo lang po, sinong nagpapahirap sa buhay natin? Kayo, sa inyong mga iniisip. Tignan niyo po, yung inyong pagsasalita. Napakahirap, Father. Paano magiging madali? Ikaw na nga nagsabi, mahirap. Yung mga iba, Father, pagod na ako. Paano ka mapapahinga? Kung iniisip mo, pagod ka palagi. Sinasabi, Father, gusto kong masaya, kaya lang nadidepress ako dito sa utang ko, dito sa sakit ko, dito sa asawa ko. Paano ka sasaya?
kung wala kang ibang iniisip kung hindi ang iyong problema. Change your mind. You will change your experience. Ang mabuting balita, binigyan ka ng kakayahan, ng grasya ng Diyos. Pagalingin ang iyong sarili. Itayo ang iyong sarili. Kung ikaw ay nadapa, pwede kang tumindig. Nag-uumpisa yan sa iyong isip. Alam niyo po, yung mga iba na nadidepress, bakit sila nalulungkot? Bakit sila nadidepress? Dahil sa kanilang mga naiisip na malungkot. Pero kailangan nating unawain, isip lang yan. Mga naiisip mo lang yan. Amen? At ang ating mga naiisip, ganito po nyo unawain. Parang frequency lang yan ng radyo. Pag hindi mo gusto yung musika, yung naririnig dun sa radyo, ano pong gagawin nyo? E di palitan mo, pindutin mo, alisin mo, i-turn mo yung knob. Di po ba? Ang mga naiisip natin, unawain niyo po, parang programa lang yan sa TV. Di po ba? Pag ayaw mo yung napapanood mo, anong kailangan mong gawin? E di lipat mo, kunin mo yung remote. Kung wala pa nga yung remote, di pindutin mo ang iyong TV. Eh ngayon nga, sinaswipe lang natin eh. Di po ba? Sa cellphone, sa iPad. Ganyan lang ang gawin mo sa iyong isip. Huwag kang maging biktima ng iyong mga masasamang naiisip. Change your thoughts so that you can change your feelings and your experiences. Pero malungkot na balita at ang nakakatawa sa atin, ang hilig nating nanonood ng drama. Di po ba? Hindi lang drama ang hilig nating pinapanood. Ang hilig nating nanonood ng away. Ha? Yung away ng isang sikat na artista ngayon sa bar. Viral. Ang daming nanonood. Pag merong isang misis, sinugod dun sa motel, no? Nahuli yung kanyang asawa, pinagbubugbog, ang daming nanonood. Bakit hilig nating pinapanood yung masama kaysa sa mabuti? Pero tignan nyo, ano yung epekto sa inyo? Pagkatapos mong napanood yun, pagkatapos mong narinig yun, di ba? Na-stress ka, punong-puno ka ng galit, nanggigigil ka, nanginginig ka. Yan ba yung buhay na gusto natin maranasan? Di ba hindi? Dahil kahit na chismosa tayo, dahil tayo'y curious, no? Likas tayong gusto nating malaman ng mga bagay-bagay. Pero sa kalaliman ng ating puso, ano talagang nanais natin? Ano ba talagang gusto natin? Ang mabuhay na payapa, masaya. Amen? Paano ka mabubuhay na payapa at masaya? Nag-uumpisa yan sa iyong naiisip. Kaya nga ang isang tao na kahit na maliit ang kanyang bahay, kahit nakakaunti ang kanyang kinakahit, at kahit walang laman ang kanyang pitaka, kaya niya maging masaya. Kaya niya maging kontento. Bakit? Kasi yan ang kanyang paniniwala. Di po ba? Pero ang isang tao na kahit na 5 ang sasakyan niya, kahit nakatira siya sa mansyon, kahit milyon-milyon ang pera niya sa bangko, hindi siya magiging masaya. Bakit? Ano ang nasa loob niya? Masama. Pagkakasala. Mga kapatid, kaya naman nating palitan ang channel eh. Kaya naman nating pumili ng ibang pakikinggan at mapapanood sa loob ng ating mga isipan. Kaya mong palakasin ang iyong sarili. Kaya mong pagalingin ang iyong sarili. Kaya mong baguhin ang iyong karanasan. Umpisan mo lang na palaging makinig sa salita ng Diyos. Hindi po ba nakakatawa na buti pa ang pera may mukhang tao, pero ang tao mukhang pera? Buti pa ang pera may mukhang tao, pero maraming tao mukhang pera. Sana wag natin makalimutan kung bakit tayo ginawa ng Diyos. Hindi lang para mag-ipon ng pera. Hindi lang para maghanap ng ari-arian. Hindi lang para sumikat at tumanyag. Pero para saan ang buhay na ito?
para mahalin natin ang Diyos, para mapakita natin ang kalwalhatian ng Diyos, para tayo ang maging muka ng Diyos. We were not created to be like wealth, to be like riches, to be like money. Dahil pag tayo ay nakahimlay na sa kamatayan, hindi pag-uusapan ng mga tao gaano karami ang pera mo sa bangko. Amen? Pag namatay ka, hindi naman pag-uusapan ng mga tao kung ano yung naging trabaho mo, kung ano yung nakamtan mo. Pag namatay ka na, hindi naman pag-uusapan ng mga tao at makakalimutan nila yung mga ari-arian na naimpok mo, yung mga gamit na naipon mo. Ano ang maaalala ng mga tao pag nawala ka na dito sa mundo? Yung ginawa mo, kung gaano ka kabait. Amen? Kung naging mapagmahal ka ba? Amen? Kung naging mabuti ka ba? People will remember you not for the things that you acquire, but people will always remember you for what you did, for what you give, for what you share. Yung pagsasakripisyo mo, yan yung maaalala ng mga tao. At yan din ang binibilang ng Diyos. Sino ang tunay na mayaman sa harap ng Diyos? Hindi sila yung mga nag-ipon habang sila'y buhay dito sa mundo. Pero sila yung mga nagbahagi, nagmahal, nagmalasakit habang buhay sila dito sa mundo. That is a very important lesson. Buong buhay natin, tayo nagpapagod, tayo nagtatrabaho, tayo nakikipaglaban, nakikipagbuno sa buhay nito, nagsisipag para magkaroon. Pero para saan? Iiwanan din natin ang lahat na ito. Di po ba? Wala kang dadalhin. Ano ang dadalhin mo pag nakaharap mo ang Diyos? Ano ang titignan ng Diyos? Hindi yung laman ng pitaka mo, ng bulsa mo, pero kung ano yung laman ng puso mo, kung ano ang itsura ng kaluluwa mo. And how do we make our souls beautiful? By following the example of Jesus, by loving the unlovable, by helping the helpless, by forgiving the unforgivable, by praising the Lord, even though many times it's so hard and difficult. That is how you make your soul beautiful. Doon gumaganda ang iyong kaluluwa. Anong sinasabi ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo? Na kung iiwan natin ang lahat, huwag tayong mag-alala. Tayo ay gagantimpalaan niya. God will reward us for our sacrifice. If you give it all to the Lord, and this reward is bountiful. It is abundant. Napakaklaro ng sinabi ni Jesus. Umaapaw na gantimpala dito sa buhay na ito hanggang sa susunod na buhay. Pero ito din ang paalaala niya. Hindi ibig sabihin, ikaw ay bibiyayaan niya na mawawala ang iyong mga pagsubok. Kasama pa rin yung pagsubok. Kasama pa rin yung problema. Kasama pa rin ang suliranin. Pero ang mabuting balita, umaapaw ang grasya na pagkakaloob ng Diyos. So stop chasing wealth and money and power and riches. Start following Jesus and believe in the promise of Jesus. Because when Jesus promises, God fulfills. Yan ang mabuti, yan ang maganda sa Diyos. Pag nangako ang Diyos, tumutupad siya. Bakit hindi tayo maniniwala sa Kanya? Paalaala, huwag ka naman sanang magmukhang pera. Subukan mo lumapit sa Diyos para makamukha mo, makawangis mo siya. At sa pagbibigay mo ng lahat ng sarili mo sa Kanya, tanggapin mo ang umaapaw na grasya. Đến nay nhớ thương người đã làm tôi buồn, phải làm sao
chờ mong bao đêm trong bóng người. Người có nhớ tôi không hỡi người, làm tôi sao xuyên đến nay. Nhớ nhớ thương thương, nhớ thương người đã làm tôi buồn. Phải làm sao để quên câu chuyện buồn này. Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi mơ hỏi từng ngày tìm về nơi chốn đó với ai. Thấm thoát thoi đưa cũng đã 7 năm rồi hỡi người. Em có nhớ những đêm anh chờ. Nung minsan po may isang kwento tungkol sa isang lalaki na nakakita daw po ng isang tipak ng ginto sa likod ng kanyang bahay habang siya daw po ay nagga-gardening. Sa sobrang tuwa daw po nitong lalaki, agad po niyang itinago ulit yung ginto. Tumingin-tingin siya kung may nakakita sa kanya para mailihim itong kanyang kayamanan na nakita. Araw-araw, itong lalaki ay pumupunta doon sa kanyang hardin. Huhukayin niya yung kanyang nakitang ginto, hahawakan niya, titignan lang niya, at pagkatapos niyang nakita, ibabaon ulit niya. Araw-araw po niyang ginagawa ito. Panay daw po niyang chinecheck kung nandoon yung kanyang nadiskobring ginto. Pero, nung minsan daw po na tinitignan nung lalaki yung ginto, merong ding isang lalaki na napadaan at nakita siya. Kaya nga po nung umalis itong may-ari, ito pong lalaki ay pumasok sa hardin at hinukay, kinuha at ninakaw yung kanyang ginto. Pagbalik daw po ng may-ari, hinukay niya yung kanyang ginto at nabigla siya dahil wala siyang nakita. Umiiyak daw po siya, nagwawala daw po siya at narinig po siya ng kanyang kapitbahay. Tinanong siya ng kanyang kapitbahay, anong nangyari? At sinagot po nitong lalaki na nakakita siya ng ginto, binaon niya pero may ibang nagnakaw ng kayamanan niya. Ito pong kanyang kapitbahay, pinayuhan siya. Sabi niya, huwag ka nang malungkot, ganitong gawin mo. Kumuha ka ng ibang bato, singlaki nung tipak ng ginto. Ibaon mo kamukha ng ginagawa mo doon sa iyong ginto. At isipin mo na lang na yung batong yon ay ginto. Dahil wala ding kwenta yung nakita mong kayamanan kung hindi mo gagamitin ito. Oo nga naman po, no? Ano ang gamit ng kayamanan kung pagmamasdan mo lang ito? Kung hindi mo gagamitin ito. Ganyan din po ang kahulugan ng ating talimhaga. Bakit ito pong magsasaka ay lumabas, nagtanim ng kanyang bini kahit na alam niya merong mga ibang lupa na hindi makakapagpatubo ng buto. Kahit na alam niya ang ibang lupa ay hindi maganda para sa pagtatanim. Kasi kung hindi siya magtatanim, masasayang din yung bini, yung buto. Kaya nga po, siya'y nakipagsapalaran dahil ang mahalaga ay yung magtanim siya. Kasi kung hindi siya magtatanim, ang bini mamamatay at mawawalang kwenta. Ang salita ng Diyos ay ganyan din. Walang halaga ang salita ng Diyos, ang grasya niya, kung itatago din natin, kung hindi natin isasabuhay. Ito po ay mamamatay, mawawalang silbi, wala itong halaga kung isasantabi lang natin. Alam niyo po kung ano ang kabiguan? Failure is not trying. Ang kabiguan ay yung wala kang ginawa, hindi mo sinubukan. Mas maganda na yung sinubukan mo, nagtrabaho ka, nagsumikap ka, nagtiyaga ka, kahit na nabigo ka, alam mo meron kang ginawa. Kesa sa umpisa pa lang, ikaw ay sumuko na, ikaw ay umatras na, ikaw ay nagtago na. Because if you do not try, you already failed in your life. Because by trying, there is a chance that you will succeed. It is so difficult trying. It is so hard living.
and it hurts loving. And yet the meaning of our lives is seen in this, in trying, living, and in loving.